Sa nakaraang episode, si Noel na ating bida ay lumaki sa poder ng kanyang lolo. Ang kanyang lolo ay isang matapang at magaling na mandirigma, subalit dumating ang panahon na ang kanilang lugar ay nilusob ng mga nakakatakot na nilalang. Doon ay tumayo ang kanyang lolo para harapin ang banta at sinabihan si Noel na pumunta sa ligtas na lugar. Sa kalaunan ay hindi kinaya ng kanyang lolo ang kalaban, dala na rin sa dami nito. Bago pa ito namatay ay pinayuhan niya si Noel sa kung ano ang magiging resulta kung susundan niya ang landas ng pagiging Seekers, kaso lakas loob na tinanggap ni Noel ang magiging kapalaran niya, makamit lang niya ang pagiging pinakamalakas na Seekers. At sa pagpapatuloy, pagmulat ng malay ni Noel sa base ng gusali ay nakatayo si Kuba sa kanyang harapan na nakahanda ang espada. Ipinahayag nito ang kanyang tagumpay at inamin na si Noel ang pinakamahusay niyang kalaban hanggang ngayon. Ngunit galit na tinanong ni Noel kung bakit hindi siya tinatapos ni Kuba at ipinapaalala ang utos ni Albert Gambino na wakasan ang kanyang buhay. Hinawakan ni Noel ang espada ni Kuba at inakusahan itong nagiging mahina. Nagbabala siya na walang puwang ang awa sa ganitong laban at hindi siya patatawarin ni Gambino kung mabigo sa misyon. Nag-alangan si Kuba kung kaya niyang tapusin ang utos, kaso iginiit ni Noel na walang mas mahalaga kaysa sa buhay. Naisip ni Kuba na baka sinusubukan ni Noel na isakripisyo ang sarili para iligtas siya. Bago pa siya makapagdesisyon ay biglang may mga karayom na dumaan sa hangin. Naiwasan ito ni Kuba at lumitaw si Alma na gumagaan ang pakiramdam ni Noel na makita siya. Ngunit agad siyang bumagsak dahil nawawala na ang epekto ng potion. Naalala niya na tinawag niya si Alma gamit ang kanilang link habang iniinom ang potion. Malamig na tinanong ni Alma si Noel kung maaari na niyang patayin si Kuba at pumayag si Noel, kaya umatake si Alma kay Kuba na napigilan ni Kuba ang kanyang atake at sabay sabing ayaw niyang masaktan ang isang babae. Tinawanan siya ni Alma at sinabing mas malakas siya kaysa sa kanya. Nagtagisan ng espada ang dalawa at habang tinutokso ni Kuba si Alma na sa unang pagkakataon ay maswerte lamang ito, ngumiti siya at sinagot na hindi niya papayagan na ganoon lang ito makatakas. Inilabas niya ang kanyang Quintile Excel na isang kakayahang nagbigay kay Kuba ng gulat sa bilis nito. Subalit kahit ganoon ay nasalba pa rin ni Kuba ang sarili sa pamamagitan ng kanyang mga depensa. Upang makabawi ay ipinikit ni Kuba ang kanyang mga mata at ginamit ang Calm Sense at isang kasanayang nagpapatalas sa pandama. Hindi makapaniwala si Noel sa kakayahan ni Kuba at naalala niyang hindi nagtagumpay ang pagtatangka niyang mabulag ito noon dahil sa skill na ito. Habang nagmumuni si Noel, binanggit niyang hindi niya maabot ang mga nararating ng iba, gayunpaman ay napagpasyahan niyang hindi panahon para sa awa at kung hindi niya kayang maabot ang rurok ng mag-isa, kailangan niyang talunin ang pinakamalakas upang siya ang maging pinakamalakas. Samantala binago ni Alma ang kanyang diskarte at ginamit ang Deadly Blood Poison skill na determinadong patayin si Kuba. Napagtanto ni Kuba na hindi na niya maaaring tingnan si Alma bilang isang babae lamang, nagdesisyon siyang gamitin ang kanyang insta-kill skill. Pero bago lumala ang sitwasyon ay nagpaputok si Noel ng flash bullet sa langit at inutusan si Alma na umatras. Tumutol si Alma kaso galit na inulit ni Noel na ito'y isang utos at pinaalis din niya si Kuba na sabay babala na tinawag na niya ang military police. Idinagdag pa ni Noel na magagalit si Albert Gambino kapag nabigo si Kuba at nahuli. Napagtanto ni Kuba na may punto si Noel kaya't pumayag siyang umalis at bago siya umalis, pinigilan siya ni Noel upang magbigay ng mensahe kay Albert at sa paglipat ng eksena, nasa mansion na ni Albert si Kuba at tinanggap ang isang kahon mula sa kanya. Pagbukas ng kahon ay tumambad kay Kuba ang pugot na ulo ni Miguel at ipinaliwanag ni Albert na si Miguel ang nagbayad ng kabiguan, at binalaan si Kuba na ito na ang huling pagkakataon niya, wala nang ibang pwedeng magsakripisyo para sa kanya. Nang paalis na si Kuba huminto ito upang ibigay ang mensahe ni Noel na isang matapang na pahayag ang sinabi nito, ipapabayad niya sila ng 1,000 beses at nagbabanta si Noel na personal niyang dudurugin ang lahat ng humadlang sa kanya. Hinamon ng pamilya Gambino si Albert na direktang humarap sa kanila kung hindi niya matanggap ang insulto. Halatang galit na galit si Albert at tinanong niya kung totoong sinabi iyon ni Noel o kung gawa-gawa lamang ni Kuba. Ikinumpara pa niya si Kuba sa pinuno ng Mint Village at mabilis na inulit ni Kuba ang mensahe at natawa ng malakas si Albert bago nagdeklara na siya mismo ang papatay kay Noel. Inutusan niya si Laos na ipunan agad ang mga sundalo. Habang paalis sina Laos at Kuba sa silid ay nagkomento si Laos na tila napalampas na ni Kuba ang kanyang mga limitasyon at humingi ng paumanhin si Kuba. Ngunit nagtanong si Laos kung naapektuhan ba siya ng pagkamatay ni Miguel na tinawag ni Kuba na walang kwentang master si Miguel.
at itinanggi ang emosyon ukol dito. Ngunit inamin niyang humanga siya kay Noel at paano raw nagawa ni Noel na isang talker ang pinakamahinang klase na gumawa ng patas na laban sa kanya. Napaisip si Kubo sa tapang ni Noel na tiyak na itinulak ang sarili sa sukdulan upang makamit ang ganoong lakas. Gayunpaman ay duda pa rin si Kubo kung kaya ba talagang talunin ng isang talker ang isang combat type tulad niya. Ang higit na tumatak sa kanya ay ang mga mata ni Noel na nagliliyab sa paninindigan na parang walang sino man ang makakatalo sa kanya. Nagbiro si Laos at tinukso si Kubo na baka nahuhulog siya kay Noel. Napapahiya si Kubo at mabilis na itinanggi ang ideya ngunit natawa lamang si Laos at sinabing normal lang ang paghanga sa kakayahan ng ibang tao. Bago umalis si Laos binanggit niyang darating ang araw na maiintindihan ni Kubo ang ganitong damdamin. Nagtanong si Kubo kung naranasan na ba ni Laos ang ganito at biglang nag-isip si Laos at may bahagyang lungkot na inamin na oo. Nangyari iyon sa kanya noon pa at kinabukasan ay pumasok si Albert sa isang tavern kasama ang mga tauhan ng Seekers, diretsyong hinahanap si Noel. Nang makita si Noel ay sinipat siya ni Albert at inisip na parang isang babae lang ang hitsura nito na tila binabastos siya. Nang uminom ng alak sa mesa na pangiwi si Albert na tinawag itong basura at sinabing bagay lamang ito sa mahihirap na Seekers. Hindi naapektuhan ay sumagot si Noel nang may matalas na patutsyada at tinawag si Albert na walang modo at kahihiyan sa pangalan ng Gambino. May smirk pa si Noel habang pasimpleng nagsabing ang pagiging miyembro ni Albert ng pamilya ay dahil lamang sumali siya bilang adulto. Dagdag pa niya ay siguradong hindi magaling magturo ang boss na nagpapalaki sa kanya. Nawalan ng kontrol si Albert at sumigaw sa mukha ni Noel ngunit tinapik siya nito ng insultong mabaho ang hininga at pinapaatres. Galit na nagbanta si Albert na wawasakin ang bibig ni Noel at sisiguraduhin hindi na ito makakain muli. Sumagot si Noel na nakangisi na ang tapang lang ni Albert ay dahil kasama niya ang kanyang mga tauhan. Biglang umatake si Albert kay Noel ngunit humaharang si Logan at pinigilan siya at paalala ni Logan na bawal ang karahasan sa lugar na iyon anuman ang isyo nila kay Noel. Ipinaliwanag pa niya na ang bar ay isang ligtas na lugar para sa mga Seekers, at walang outsider na maaaring magmalaki doon. Tinangka ni Albert na magyabang at sinabing alam ba ni Logan kung sino ang kausap niya. Kalma lang na sumagot si Logan na oo pero idiniin na ang Seekers ay ipinagtatanggol ang kanilang dangal, walang espesyal na trato kahit para pa kay Albert. Nagalit si Albert at inutusan ang kanyang mga tauhan na patayin ang lahat ng nasa tavern, ngunit kalmadong nagtanong si Laos kung ano ang sasabihin ni Albert kay Papa Luciano kapag nangyari iyon. Paalala niya na iniimbestigahan na ni Luciano si Albert dahil sa isyo ng droga. Dagdag pa niya na kung pupuksain ni Albert ang Seekers ay hindi ito palalampasan ng buong bansa, at tuluyang mawawasak ang lahat ng plano nila at halatang natakot si Albert at hindi makapagsalita. Tahimik na tinawag siyang duwag ni Noel at iniisip na hindi karapat-dapat si Albert na mamuno ng organisasyon kung ganoon siya kahina. Halatang muling gumana ang galit ni Albert at bago pa magwala si Albert ay binalaan siya ni Noel na kung hindi siya tatahimak, ang lasong nasa alak na iniinom niya ang tatapos sa kanya at natigilan si Albert na gulat, at inakusahan si Noel na nagbiro dahil imposibleng malaman nito na iyon ang alak na iniinom niya. Kalma lamang na sumagot si Noel at sinabing hindi niya alam ngunit kung nainom nga ni Albert ang alak ay may mangyayari at kung hindi naman ay walang mawawala. Nagpanik si Albert at pilit sinusubukan na isuka ang alak pero sinabi ni Noel na wala na iyong silbi. Nasa sistema na ni Albert ang lason kaya't wala na siyang ligtas at agad na tumakbo si Albert palabas ng tavern na desperado na naghahanap ng doktor. Sa loob ng tavern napapatawa si Laos at pinuri si Noel sa galing nitong mag-bluff. Kumuha rin siya ng isang lagok ng parehong alak at sinabing napakasarap nito at pinatunayan na ang lason ay kathang-isip lamang. Sinang-ayunan niya ang papuri ni Kubo kay Noel at binayaran ito para sa alak, ngunit sinabing kailangan niyang umalis agad ng kabisera at nang tanungin ni Noel kung ano ang mangyayari kung tatanggi siya, sagot ni Laos ay may yelo sa tinig na wala siyang magagawa kundi patayin ito. Tinanggap ni Noel ang kondisyon at iniwan ang tavern at makalipas ang ilang oras ay magkasama si Noel at Alma na umaalis sa kabisera. Humanga si Alma sa kung paano lumabas na eksakto ang plano ni Noel at gayunpaman ay pinapaalala ni Noel na masyado pang maaga para magdiwang, dahil nagsisimula pa lamang ang totoong labanan. Pumayag si Alma at binanggit na magpapalakas siya sa bundok habang wala si Noel na may sinabing kailangang imbestigahan. Naghiwalay ang dalawa na nangakong magbabalik at makalipas ang isang linggo, muling hinarap ni Noel at Alma si Albert at ang kanyang grupo.
Hindi makapaniwala si Albert na bumalik si Noel ng ganoon kabilis at tinukso siya ni Noel at sinabihan itong itigil ang pagkahol at ipakita ang tunay niyang lakas. Sa galit ay inutusan ni Albert ang kanyang mga tauhan na wasakin ang katawan ni Noel at siguraduhing maranasan nito ang mabagal at masakit na kamatayan. Ngunit sa pagkagulat ni Albert ay hindi gumalaw ang kanyang mga tauhan. Litong-lito humingi ng paliwanag si Albert kaso nanatili silang tahimik at dito ipinaliwanag ni Noel na ang mga hangal na aksyon ni Albert ang nag-alis sa kanya ng karapatang mamuno. Binabalikan ng kwento ang ilang araw na nakaraan na kung saan nakita ang mga tauhan ni Albert na nagrereklamo tungkol sa kanilang miserableng sitwasyon. Sawa na sila sa pagsunod sa walang kwentang utos ni Albert na lalo na nang ipag-utos nitong patayin ang punong bayan ng Mint Village at ang buong pamilya nito sa malupit na paraan. Maging ang mga bihasang kriminal na ito ay hindi kinaya ang utos, lalo na ang nangyari sa maliit na batang babae. Inamin nila na sumama sila sa underworld dahil sa paghanga sa dating boss na may dangal, hindi para abusuhin ang walang kalaban-laban at dahil dito ay lumapit sila kay Laos para humingi ng tulong, ngunit bago ito makasagot ay binara ito ni Noel at sinabing itigil ang kanilang alitan. Napansin ni Noel ang hawak nilang bamboo dragonfly na nagpaliyab sa galit niya dahil patunay ito na namatay na ang batang babae. Sinubukan ni Laos na paalalahanan si Noel na dapat ay umalis na ito ng kabisera kaso may ngiting sumagot si Noel na umalis naman siya, na kahit pansamantala at tinawag iyon na isang magandang bakasyon. Hindi natuwa si Laos at tinanong kung naiintindihan ba ni Noel ang ginagawa nito at napatango si Noel at iniabot kay Laos ang isang papel na nagdulot ng pagkagulat sa kanya at ito ang lihim ni Albert. Binalik ang kwento kung paano nakuha ni Noel ang papel na iyon at ang birth certificate ni Albert. Ibinunyag ni Loki na ang ina ni Albert ay kasal na sa ibang lalaki nang ipinanganak ito na ibig sabihin, ang pag-aangkin ni Albert na siya ang anak sa labas ng dating boss ay isang kasinungalingan at lumabas sa dokumento na ang ina ni Albert ay nagkaroon ng relasyon sa dating boss, ngunit ipinanganak si Albert matapos ang kanyang kasal na nagpapatunay na hindi siya tunay na anak ng dating boss. Nang tanungin ni Noel kung alam ba ng dating boss ang tungkol dito at ang espekulasyon ni Loki na malamang ay alam nito, ngunit nagpatuloy pa rin sa kasunduan dahil sa katapatan o natitirang damdamin para sa kanyang dating kasintahan. Inabsorb ni Noel ang impormasyon at sinabi kay Loki na tapos na sila at tinutukoy ang panahon nang sinubukan siyang patayin ni Loki. Bago sila maghiwalay ay binigyan ni Noel ng bagong gawain si Loki na imbestigahan ang pagkamatay ng dating boss at hanapin ang doktor na sumubaybay sa huling sandali nito. Mabilis na naunawaan ni Loki na pinaghihinalaan ni Noel ang foul play. Malamig na sinabi ni Noel na kung tama ang hinala niya na magkakaroon siya ng lahat ng kailangan upang mapabagsak si Albert. Sa kasalukuyan ay hinarap ni Laos si Albert gamit ang dalawang mahalagang tanong. Una ay diretsahan na tinanong niya kung tunay bang anak si Albert ng dating boss, sabay iniharap ang birth certificate sa kanyang mukha at nanlaki ang mga mata ni Albert sa gulat ngunit hindi tumigil si Laos. Sinundan niya ito ng tanong kung si Albert ba ang nagpahamak sa dating boss gamit ang lason at itinago ito bilang natural na sakit. Pilit na itinanggi ni Albert ang akusasyon at sinasabing walang ebidensya. Subalit sumisingit si Noel at tinatapos ang usapan gamit ang matalas na pahayag na hindi na kailangan ng ebidensya kapag ang doktor na nakakita ng lahat ay umamin na. Ibinunyag ni Noel na inamin ng doktor na binayaran siya ni Albert upang manahimik tungkol sa mga nakakahinalang sintomas na nagpapakita ng pagkalason. Nasa sulok na si Albert at sinubukan na tawagin si Noel na sinungaling. Kaso tumawa si Noel at binanggit ang mga talker tulad niya ay may kasanayang tinatawag na confess na pinipilit ang isang tao na aminin ang kanilang mga kasalanan. Kalma niyang ipinaliwanag na ginamit niya ito sa doktor at kusa nang lumabas ang katotohanan at walang magawa si Albert habang malinaw na sinabi ni Laos na hindi na nila siya susundin, nawalan na ito ng respeto at karapatan sa pamumuno at sinubukan ni Albert na ipagtanggol ang sarili na ipinapaliwanag na kusang ibinigay sa kanya ng dating boss ang posisyon. Pero tinawanan lamang siya ni Laos at sinabing nangyari lamang iyon matapos niyang patayin ang boss. Sa kabila ng lahat ay nagbigay pa rin si Laos ng huling pagkakataon kay Albert bilang respeto sa dating boss na isang one-on-one na duelo laban kay Noel. Kung mananalo si Albert ay kikilalanan siya bilang boss at alam ni Albert na maliit ang tsansa niyang manalo, kaya't pinayagan siya ni Laos na pumili ng sino man mula sa kanilang grupo na maaaring lumaban para sa kanya. Pero galit na sinagot ni Albert na hindi siya kailangang makinig sa kanila at biglang dumating si Finion na pinatahimik si Albert gamit ang matalas na pananalita.
idineklara ni Finyo na siya ang magsisilbing saksi sa duelo. Nang tanungin tungkol sa dahilan ng kanyang pagdating at isiniwalat ni Barzini na naroon siya upang masaksihan ang duelo at idinagdag niya na personal niyang tinawag si Finyo, dahil magiging interesante para sa huli na makabawi laban kay Gambino matapos masira ang pangalan ng kanilang pamilya dahil sa malevolent substance. Kung matatalo ni Noel si Albert sa labanang ito ay makakakuha si Stalin ng 50 milyong fil mula kay Finyo. Desperado na tumutol si Albert at sinabing hindi siya pumayag sa duelo ngunit nawala ng pasensya si Barzini at hinawakan ang mukha ni Albert, at sinabihan itong harapin ang katotohanan. Kung nais niyang manatili sa pamilya ay wala siyang ibang pagpipilian at sa puntong iyon, tinanong ni Albert kung ano ang mangyayari kung siya ang manalo sa laban at tiniyak ng kanyang karibal na kikilalanin pa rin siya bilang pinuno ng pamilya at personal na hihilingin sa Seekers na kalimutan ang insidente sa tavern. Walang ibang pagpipilian na tinawag ni Albert si Kuba Tsukishima upang labanan sa kanyang ngalan at gaya ng hula ni Noel, dahil sa sumpa ng katapatan kay Albert na hindi maaaring ipagkanulo ni Kuba ang kanyang amo na hindi tulad ng iba. Subalit ay umatras si Alma upang ipaglaban si Noel ngunit pinigilan siya nito at ipinaliwanag ni Noel na nais niyang personal na harapin ang labanang ito. Galit na sumigaw si Alma binanggit wala siyang tsansang manalo pero mahinahon siyang sinagot ni Noel na kung ganoon ang tingin ni Alma, marami pa siyang kailangang matutunan. Sa harap ng kanyang kalaban ay idineklara ni Noel na ang ikatlong pagkakataon ang mahalaga. Napansin ni Kuba ang mga mata ni Noel na mga matang nagpapakita ng isang tao na kumbinsidong manalo bago pa magsimula ang laban. Ang tiwala ni Noel ay nagbigay ng impresyon na napakalakas niya na walang sino man ang makakatalo sa kanya. Napaisip si Kuba na baka may alas si Noel dahil sa tiwala nito sa sarili na kahit na natalo siya noong huling laban ay malinaw ang sinabi ni Noel, hindi siya tatawaging duwag sa pagkakataong ito at nais niyang mamatay kung magkakaroon ng pagkakataon ang kalaban. Tiniyak naman ng swordsman na wala siyang balak magpakita ng awa at dahil gaya ng sinabi ni Noel ang ikatlong beses ang pinakamahalaga, sa wakas ay inanunsyo ni Barzini ang simula ng laban at sinimulan ni Noel ang laban gamit ang ice bullet, habang tumugon si Kuba gamit ang Mad Cherry Blossoms. Sa labas ng laban ay nanunood si Albert Gambino na nakangisi habang iniisip na malakas man ang isang talker, nananatili pa rin itong pinakamahinang klase kaya't wala itong tsansa at ang battlefield ay naging isang napakalawak na ice arena, kung saan bawat sulok ng espasyo ay pinaglalabanan ng dalawa. Habang ang mga yelo mula sa amunisyon ni Noel ay nagsisilbing hadlang upang mailayo ang mga tao at nahirapan si Noel sa direktang labanan, lalo na nang gamitin ni Kuba ang posisyon ng Gu Brilliance na malaki ang pagpapataas sa kanyang atake habang hawak niya ang espada. Alam ni Noel na magiging giniling siya kung lalapit siya ng walang diskarte at bagaman nasa ilalim ng matinding presyon, naniniwala si Noel na hindi niya kailangang matakot at tulad ng sinabi ni Kuba ay iniisip nito na may itinatagong alas si Noel at maaaring gamitin ito ni Noel bilang bentahe sa laban. Sa ganitong pananaw ay idineklara ni Noel na ubos na ang bala ng kanyang baril at itinapon ito at hinugot ang kanyang dagger at hinamon ang kalaban upang tapusin ang laban, ngunit bago ito magsimula ay binibigkas niya ang isang kakaibang parirala kay Kuba, na pwede mong gamitin ang balat ng orange para alisin ang mantsa ng grasa. Nalito si Kuba sa pahayag na ito ngunit bago pa niya ito maproseso ay sinugod na siya ni Noel ng buong lakas. Ang ideya ni Noel ay ang paniwala ni Kuba na may itinatago siyang plano at maaaring magdulot ng pag-iingat kay Kuba, kaya't mas bababa ang pagiging agresibo nito. Sa gitna ng sagupaan ay tinamaan ng espada ni Kuba ang braso ni Noel na halos mawalan siya ng kakayahang gumalaw, ngunit pinatibay niya ang kanyang mga kalamnan at nagawang maagaw ang sandata mula sa kanyang kalaban, na pagtanto ni Kuba na si Noel ay isang tunay na baliw pagdating sa estratehiya. Mabilis na nabawi ni Kuba ang kanyang espada gamit ang pambihirang bilis at muling umatake ng may matinding galit at sa kabila ng malupit na labanan, nagawang baliktarin ni Noel ang laban sa kanyang pabor at nang gamitin ni Kuba ang kanyang katana. Aksidenteng na-trigger ang mga ice capsules ni Noel na halos tuluyang nagyelo ang katawan ni Kuba. Ginamit ni Noel ang pagkakataon upang tumalon sa ibabaw ng kanyang kalaban at ipinatama ang kanyang thundering roar sa dibdib ni Kuba. Bumagsak si Kuba at bumuga ng dugo at napagtanto kung gaano kalakas si Noel, sa lakas ng tama ay halos mawalan ng malay si Kuba. Habang nasa kalagitnaan ng kanyang paghina ay naalala niya ang kanyang magulong kabataan na mga panahong natatakot siyang kumilos, na para bang isa siyang sakit na walang gustong tumanggap sa kanya at wala siyang inaasahan mula sa iba,
kaya't wala ring inaasahan ang iba mula sa kanya. Habang lumaki at naging isang gladiator na natutunan niyang lumaban para mabuhay at sa bawat laban at habang papalapit ang kamatayan ay lalong tumitindi ang kanyang lakas, ngunit kahit gaano siya kalakas ay nanatili siyang mahina sa kanyang sarili at sa kanyang kahinaan, wala siyang nagawa kundi sundin ang utos ng iba. Pagkatapos ng laban ay idineklara ni Finio Barzini na si Noel ang nanalo, habang sugatan at natalo at naisip ni Kuba na ibang-iba si Noel sa kanya at kahit mula sa pinakamahinang klase, nagawa ni Noel na maging malakas at ang kumpiyansa sa mga mata ni Noel ay bagay na kinaiinggitan niya. Nagtanong si Kuba sa sarili kung ano ang isinakripisyo ni Noel upang maging ganoon na kung katulad lang sana siya nito, baka nagawa niyang ipaglaban ang kanyang kalayaan o sumigaw para sa pagmamahal at pagkatapos ng laban, idineklara ni Noel na nagawa na niya ang kanyang trabaho. Pinuri siya ni Laos bilang isang tunay na lalaki at sinabing may utang siya kay Noel. Ngunit nilinaw ni Noel na wala siyang hinihingi kapalit at ayaw niyang magkaroon ng ugnayan sa Gambino at sa pagkakataong ito, naunawaan ni Laos kung bakit labis na humahanga si Kuba kay Noel. Habang tinatanggap ang mga benda mula kay Alma at sinisi siya nito sa paggamit ng Thundering Roar laban sa isang harapang mandirigma tulad ni Kuba, dahil napakadelikado ng kanyang ginawa at sinagot ni Noel na ang mahalaga ay ang tagumpay, ngunit hindi sumang-ayon si Alma. Iginiit niyang hindi sapat ang tagumpay at kailangan ding maging responsable si Noel bilang isang komandante, dahil dito ay humingi ng paumanhin si Noel at nangako sa pangalan ng kanyang lolo na hindi na niya uulitin ang pagkakamali, hiniling ni Alma na mula ngayon na higit siyang magtiwala kay ate niya. Paulit-ulit na iginiit ni Noel na hindi sila magkamag-anak at sumuko na lang siya nang napagtanto na wala nang pakialam si Alma sa iniisip niya. Habang nakaupo sa kanyang upuan ay naisip ni Noel ang pagbagsak ng Gambino at ang masamang sangkap na itinitinda nila, alam niyang sa wakas ang batang babae ay makakapahinga ng payapa. Pagkatapos nito ay binati ni Finio Barzini si Noel sa kanyang tagumpay at hiniling ang isang personal na pag-uusap, matapos umalis ni Alma at diretsahan niyang inalok si Noel na sumali sa pamilyang Luciano at maaaring pangunahan ang mga Gambino. Nakahanap si Noel ng pagkabahala sa alok na lalo't siya'y 16 pa lamang, kaso iginiit ni Finio na ang edad ay hindi ang pinakamahalagang salik kundi ang puso ng tao na gaya ng prinsipyo sa mga Seekers at muli, tumanggi si Noel na nilinaw na wala siyang balak magsilbi sa kahit sino. Sa desperasyon ay gumamit si Barzini ng mas madumi na tactics upang makuha ang atensyon ni Noel, bilang isang dalubhasa sa reconnaissance at bahagi ng Punisher category at hindi mahusay si Barzini sa hand-to-hand combat, ngunit dahil sa kanyang kakaibang kakayahan kaya niyang napapasuko ang sinuman sa hindi inaasahang paraan. Ngayong 2 beses nang tumanggi si Noel at nagpasya si Barzini na ilabas ang kanyang alas, ipinaliwanag ni Barzini na may pahintulot siya na tanggalin ang puso ni Noel laban sa kalooban nito. Sa takot ay sinabi ni Noel na siguradong ikamamatay iyon ng sinumang tao kaya't hindi niya maunawaan kung paano siya nananatiling buhay. Ipinaliwanag ni Barzini na ang puso ay konektado pa rin sa kanya at sa kanilang dalawa, kay Noel at kay Finio na kung gumalaw si Barzini ng higit sa 5 metro mula sa organ o durugan ito, mamamatay agad si Noel. Malinaw na kinailangang gawin ni Barzini ang drastic na hakbang na ito dahil alam niyang maaaring magdulot ng sakuna si Noel Stalin sa pamilya Luciano balang araw, kailangan niyang humanap ng paraan upang alisin ito o gawing kakampi. Ngunit sa kabila ng lahat ay tumawa si Noel nang may pagka-cynical at nanatili sa kanyang pagtutol, kahit na ang kanyang puso ay maibabalik lamang kung babawiin ni Finio ang kakayahan. Matapang na sinabi ni Noel na darating ang araw na kahit ang pamilya Luciano ay hindi na makakagalaw sa kanya, sinabi pa niyang mas mabuti pang patayin na siya ng Mad Clown at gayunpaman, ipinaalala niya kay Finio na kung gagawin niya iyon ay mawawala ang dignidad nito bilang pinuno ng pamilya Barzini. Ang pagpatay sa isang potensyal na banta habang mahina pa ito ay maaaring magmukhang praktikal, ngunit hindi nito binabago ang katotohanang ito'y isang nakakahiyang gawain para sa isang tunay na lalaki sa larangan nila. Dagdag pa niya na ang credibility ni Finio bilang pinuno ay nakataya lalo na't ipinapakita niyang natatakot siya sa isang bata. Sa huli ay idineklara ni Noel na siya ang tunay na hari at walang sino man ang maaaring magdomina sa kanya. Kinailangan ni Finio na magdesisyon kung ano ang gagawin at sandaling nag-iisip si Finio kung talagang natatakot ba siya kay Noel. Ngunit anuman ang sagot ay sinabi niyang nagbiro lamang siya at hindi niya kailanman papatayin si Noel.
Sa huli ay ibinalik niya ang puso ni Noel at lumisan, ngunit bago umalis ay malinaw niyang sinabi na kapag sinabi ni Noel na kaya niyang makarating sa tuktok, dapat niya itong patunayan at tumugon si Noel na tahimik siyang maghintay at panoorin. Sa pagbabalik sa kanyang karwahe, narinig ni Barzini si Albert Gambino na nagnanais ng awa na isang bagay na lubos na nakakainsulto para sa isang lalaking dati napaka-proud at ngayon, kinikilala siya bilang isang ganap na duwag. Gayunpaman nangako si Barzini na magpapakita ng awa kay Gambino at hindi sa paraan na inaasahan nito. Ipinaalam ni Barzini na buhayin niya si Gambino ngunit sa isang bahay baboy at gagawin niya itong maglakad at mabuhay tulad ng isang baboy. Sinabi niya na dahil kumakain ng kahit ano ang mga baboy, mahalagang panatilihin silang masaya na lalo na ang bagong kasintahan ni Gambino na naghihintay sa kanya. Kahit sa harap ng ganitong kahihiyan at doon ay dinala si Albert sa sahig na dinadala patungo sa kanyang malupit na kapalaran bilang isang baboy na literal at simbolik. Ang pagtanggap kay Koba at ang pagsisimula ng Blue Beyond at kinabukasan ay inayos ni Noel ang mga dokumento nito upang gawing tagapaglingkod si Koba. Ngunit idineklara niya na hindi niya kailangan ng alipin at ang tanging nais niya ay malalampasan ang lahat ng Seekers at para magawa iyon ay hindi niya kailangan ng isang mahina at maamong aso bilang alaga, kundi isang mabangis na lobo. Sa ganitong pananaw ay sinabi ni Noel kay Koba na siya na ang magdesisyon kung ano ang gagawin sa kanyang kalayaan. Sa harap ng bagong sitwasyong ito na inamin ni Koba na ginamit siya ng iba sa buong buhay niya, kaya't hindi niya alam ang ibang paraan ng pamumuhay kundi ang magsilbi. Dahil dito ay pinili niyang manatili sa tabi ni Noel upang masaksihan ang katuparan ng mga pangarap ng kanyang bagong pinuno. Kung nais ni Noel ng isang mabangis na lobo sa kanyang tabi at iyon ang daan na nais sundan ni Koba at sa desisyong ito ay iniabot ni Noel ang kanyang kamay at tinanggap si Koba bilang bahagi ng Blue Beyond Group. Walang pagsasayang ng oras at sinimulan ng grupo ang kanilang pagsasanay kasama ang bagong miyembro. Ang kanilang unang pagsubok ay ang harapin ang isang grupo ng mga goblin na may armas at sa kanyang husay sa estratehiya. Inutusan ni Noel si Alma na asintahin ang mga goblin sa likuran at habang si Koba ay haharapin ang mga nasa harapan. Bago sumugod si Koba ay ginamit ni Alma ang armor piercing upang mapahina ang kalaban. Minamadali ang pagpasok ni Koba sa Howl of the Wolf at Thunder Bullet ay napabagsak ni Noel ang karamihan sa mga mahihinang goblin. Binigyang daan si Koba upang harapin ang Goblin General. Ngumisi si Koba na handang kumilos bilang mabangis na lobo na nais ni Noel, ngunit nang handa na siyang sumalakay ay napagtanto niyang natalo na ni Alma ang Goblin Chief. Hindi napigilan ni Koba ang magreklamo tungkol sa ugali ng kanyang kasama at sagot naman ni Alma ay mabagal kumilos si Koba. Bilang pinuno ng grupo binanggit ni Noel na mali si Alma na kumilos ng mag-isa sa laban, ngunit pinaalalahanan din niya si Koba na ang gantimpala ay para sa lahat, hindi lamang sa isa at sa kabila ng maliit na alitan ay pinuri ni Noel ang kanilang debut sa labanan. Inanunsyo niya na balak niyang hingin sa gobyerno na kilalanin ang Blue Beyond bilang isang opisyal na clan. Sa ganitong paraan ay makakatanggap sila ng mga trabaho mula sa estado na mas mataas ang bayad at hindi na kailangang magtrabaho para sa ibang mga clan. Napansin ng grupo na hawak ni Noel ang isang simbolo na nagpapahiwatig na maaari siyang umakyat sa rank B. Sa balitang ito ay naramdaman ni Noel na unti-unti na niyang naaabot ang kanyang layunin at ang kontrolin ang pinakamapanganib na mga kalaban, bumuo ng pinakamalakas na clan at maabot ang rurok ng 7 Stars Regalia. Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa anime na ito. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.